Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Peter Schiff takes job at Bitcoin's lack of utility. Kaya ayan na naman po si Ginoong Peter Schiff. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Ginoong Peter Schiff ay isa po siyang matagal na kritiko dito kay Bitcoin. Matagal na po niyang sinisiraan or naglalabas po siya ng lahat po ng kanyang mga pahayag or statement ay pawang mga paninira lamang kay Bitcoin. At ngayon ay siya po muli ay naglabas ng kanyang panibagong critic dito kay Bitcoin. At ang kanyang pinuna rito ay yung lack of utility ni Bitcoin. Ayan, wala daw pong gamit itong si Bitcoin. Kaya yan naman po yung kanyang pinatatamaan sa ngayon. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya, si Ginoong Peter Schiff. Ayan. Ang isang kilala at napakatagal na Bitcoin critic. Ayan. At siya yung nakapagsabi na wala raw gamit itong si Bitcoin or lack of utility. Kaya sa madaling salita ay sinasabi po niya na walang silbi itong si Bitcoin. Itong si Bitcoin naman ay ginagamit naman po siya bilang isang mode of payment. Ayan. Marami pong gumagamit sa kanya bilang pambayad. Ayan. Sa bansang El Salvador nga ginagamit na siyang legal tender or kanilang pera para pambayad sa mga produkto at mga serbisyo. Kaya yan po yung masasabi natin na isa po sa kanyang mga gamit o utility. Pero malamang ay hindi po yan nakikita ni Ginoong Peter Schiff. Yan, kasi Bitcoin critic po kasi siya. Kaya yan ang sabi po rito ay in a recent post on the X social media platform network, formerly Twitter, cryptocurrency critic Peter Schiff lashed out at Bitcoin once again, claiming that the largest cryptocurrency actually has less utility than a pet rock. Ayan. Tindi po talaga ng pangbabatikos ni Ginoong Peter Schiff pagdating dito kay Bitcoin. Ayan. Yung kanyang mga pahayag ay kanya pong ibinabahagi sa kanyang X na social media account. Itong X ay ito po yung dating Twitter. Yan, pinalitan lamang po ni Ginoong Elon Musk ang dati nitong pangalan na Twitter ng X. Ayan, kasi binili po ni Ginoong Elon Musk itong si Twitter at siya na po yung bagong nagmamay-ari nito. Ngayon ay ito na po yung pinakasikat na social media network pagdating po sa mga balita. Ayan, mga updated na mga announcement. Ayan. At ayan, dito po dinadala or ibinabahagi ni Ginoong Peter Schiff yung kanyang mga pahayag. Ayan, laban kay or against dito kay Bitcoin. At ayan nga, yung matindi rito ay sinabi po niya na itong si Bitcoin ay meron daw po itong less utility kumpara sa isang pet rock. Ayan. Mas konti raw yung gamit nito kumpara sa pet rock. Ayan, yung pag sinabi po nating pet rock ay alagang bato. Ayan, ito po yung talagang totoong bato. Meron po talagang mga tao na nag-aalaga ng bato. Ayan, at tinatawag po itong pet rock. Ayan. Yung pet rock na ito ay syempre, ayan, konti lamang po yung maintenance dyan kung
ikaw po ay nag-aalaga ng isang pet rock, ay hindi mo ito kailangang pakainin. Yan, yung kailangan mo lamang igawin dito ay syempre ilagay mo lamang siguro ito sa isang lalagyan. Ay ayan na, mayroon ka ng alagang bato, mayroon ka ng pet. Kaya ganyan lamang po. At saka syempre ang parang gamit lamang po nito ay pang display. Yan, siguro baka pinulot mo yung bato dahil sa magandang hugis nito or kakaiba ito, at naisipan mo itong gawing pet rock at i-display sa loob ng iyong bahay. Kaya yan po yung gamit nito. Pero ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay mas mababa pa raw dyan yung silbi o yung gamit ni Bitcoin. Kaya ang tindi ng kanyang mga pahayag dito laban kay Bitcoin. Scarcity without utility. Ayan. Sabi rito ay may scarcity itong si Bitcoin, ngunit walang gamit. Earlier, the controversial financial commentator argued that gold's value comes from the special properties it has as a precious metal. The yellow metal is used in a lot of industries such as defense, electronics, healthcare, and so on. Ayan. Itong mga nakalipas na balita ay nakontent na rin po natin itong pahayag na ito ni Ginoong Peter Schiff, kung saan ay hinihikayat po niya ang lahat ng mga investors ni Bitcoin na lumipat sa pag-i-invest dito sa gold or ginto. Kaya yan po yung kanyang pinopromote. Yan, pinopromote po niya ang gold. Ayan. Kaya sabi niya ay pagdating po kasi sa gold ay meron itong mga gamit. Yan, marami itong makakalagang utilities. Katulad na lamang po sa industriya ng mga defense, ayan, electronics, healthcare at marami pang iba. Kaya maraming gamit ang gold or ginto. Hindi tulad ni Bitcoin. Of course, gold's unique properties also make it ideal for manufacturing jewelry. In fact, the vast majority of gold consumption is actually driven by the jewelry industry. Kaya yan. Maliban po sa mga electronics, yan, healthcare, kung saan ay ginagamit ang ginto. Sabi rito ay mas malaki raw yung consumption or yung gamit ng ginto sa industriya ng jewelry or mga alahas. Ayan, marami raw pong yung mga manufacturers ng mga alahas ang nangangailangan ng ginto. Kaya yan po yung kanyang mga yan ang gamit ng ginto. At the same time, Schiff believes that fiat currencies are backed by nothing but faith. Kaya yan. Sa kabilang banda ay ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay yung mga fiat currencies daw. Ayan, yan po ay yung mga stable coin. Ay sinasabi niya na yung backup ng mga ito ay wala, kundi isa lamang pagtitiwala. Ayan. Isa lamang daw pong pagtitiwala. Kaya nothing but faith. Kaya yan ang ayon po sa paniniwala ni Ginoong Peter Schiff. Pero sa aking pagkakalam ay yung mga fiat currencies na yan or mga stable coin ay meron po yung backup na aktual na pera. Yan, kung sinabi natin ay sila ay naglabas ng 1 USDT. Yan, 1 USDT na fiat currency. Ay babackupan po nila yan ng aktual na pera na 1 US dollar. Yan, ilalagay po nila yan sa storage vault, isang storage or isang ligtas na vault. Kaya lahat po ng mga inilalabas nila na mga stable coin ay meron po yung backup na totoong pera, totoong fiat currency. Kaya yan po ay 1:1. Ayan, kung maglalabas sila ng 1 USDT
ay maglalagay na rin po sila or mag-i-store na rin po sila ng $1 na aktual na pera sa isang vault. Kaya ganyan po yan ang sa aking pagkakaalam. When it comes to Bitcoin, Schiff is convinced that the flagship cryptocurrency has no unique properties. Kaya yan, pagdating naman daw dito kay Bitcoin ay kumbinsido itong si Ginoong Peter Schiff na ito ay walang kakaibang katangian. Ayan, wala daw pong kakaibang katangian. Sa madaling salita ay wala daw talagang walang-wala. Yung parang walang parang mahalagang bagay na makikita natin dito kay Bitcoin. Being scarce without having utility is meaningless, according to the gold bug. Ayan, ayon daw sa tinatawag pong gold bug. Yan ay yung sinasabi po nating gold bug ay yung nagkakaroon po ito ng halaga, ngunit ito ay wala naman talagang value. Ayan. Ito merong tumataas yung kanyang presyo pero wala naman po talagang value. Yan po yung gold, tinatawag na gold bug. At ayan, sa bandang huli ay ayan, magko-collapse siya. Ayan, kasi ayan po ang kapag sinabi po nating gold bug. Kaya ayan ang sabi ni Ginoong Peter Schiff, may scarcity daw ang Bitcoin pero wala naman po siyang gamit or utility. At dahil dyan ay wala daw ito daw po ay meaningless or parang hindi makabuluhan. Yan ang ibig sabihin yan. A warning for Bitcoin bulls. In a separate post on X, Peter Schiff has also cautioned cryptocurrency market participants that too many people are currently bullish on Bitcoin since they are seemingly convinced that the price of Bitcoin will experience a substantial increase during this market cycle. Kaya yan. Itong si Ginoong Peter Schiff ay nagbigay na rin po siya ng babala sa lahat ng mga investors or market participants dito sa mga cryptocurrencies. Ayan, yung kanyang babala raw rito ay nagbigay po siya ng babala sapagkat marami daw pong mga tao ang kasalukuyang naniniwala na si Bitcoin ay makakaranas ng isang matinding pag-angat sa presyo ngayong market cycle na ito. Kaya ayan po ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nag-iingay at patuloy na naglalabas ng kanyang mga babala dito. However, Schiff has noted that markets seldom work out the way speculators expect them to. Kaya yun, sabi ni Ginoong Peter Schiff ay sa kadalasan daw ay yung mga spekulasyon ng mga expert, crypto experts ay hindi raw po nagkakatotoo. Kaya yan ang kanyang sinabi rito. The gold bug has hinted that the price of the top cryptocurrency might experience a dramatic correction soon. Kaya yan na nga. Yung gold bug po ulit na ito ay nagbibigay raw po ito ng palatandaan na ang presyo ni Bitcoin ay malapit na raw po itong makaranas ng isang matinding pagpagsak. Or magkakaroon ito ng matinding price correction. Kaya yun po yan kay Ginoong Peter Schiff. Kaya yan, nasa sa inyo po yan kung paniniwalaan po nyo itong si Ginoong Peter Schiff. Yan, pero kitang-kita naman na yung kanyang pakay ay ang hikayatin ang lahat ng mga investors ng mga cryptocurrencies na lumipat sa pag-i-invest sa gold. Yan, gold or ginto. Ayan, siguro ay may mga nagsasabi nga na malamang ay itong si Ginoong Peter Schiff ay malaki po siguro ang kanyang investment kasi dito sa gold. Siyempre para kumita siya ng malaki ay nanghihikayat siya ng maraming mga investors para lumipat
sa pag-i-invest dito sa gold. Kaya yan naman po yung mga kumakalat na bali-balita kung bakit niya ginagawa ito. Ayan. Pero ayan, nasa sa inyo po yan para pag-isipan kung yung mga pahayag dito ni Ginoong Peter Schiff. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.